Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon si Senator Raffy Tulfo. Hindi lang mga sundalo at pulis ang galit sa kanya. Pati pala si Attorney Acosta, ang hepe ng Public Attorney's Office. Galit din. Ito, ipapakita ko sa inyo ang short clips na kung saan nagrereklamo si Attorney Acosta sa mga salitang binibitawan ni Raffy Tulfo. Tinawag niyang bobo ang mga abogado ng PAW. Panoorin muna natin ito, then magbigay ako ng reaksyon. Sir, magandang umaga po. Sir, pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa town ba? Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan ha. Sa totoo lang, kahit po kumisan meron siyang pinagsabihan na lawyer namin na bobo, ay naging maganda pa rin po ang pakikitungo namin sa kanya. Actually, nakakatuwang namin dahil lagi po siyang nag-repair ng kaso. At inaasikaso po naman namin. At hindi lang naman siya ang nagre-repair. Sa totoo lang, kahit po kumisan meron siyang pinagsabihan na lawyer namin na bobo, ay naging maganda pa rin po ang pakikitungo namin sa kanya. Lalo pa nga, at naging talent din po ako ng kanyang network na kinabibilangan. Halos 5 taon pong may issue po ang PAW dyan, na wala po kaming binabayaran. Ang punto lang, bakit to siya nag-aargumento ng isang fallacy? Sa argumentation and debate, mga kababayan, may fallacy of hasty generalization. Hasty generalization. Ayan. Aba, i-general mo lahat. Masama po naman yon. Unfair po naman sa mga PAW lawyers namin na halos atakihin na sa puso dahil di sa oras ng gabi nagpupunta po sa mga presinto at nag-i-inquest. Yung mga lawyer namin buntis, yung mga lawyer namin diabetic, yung mga lawyer namin na nag-positive na sa COVID ay nagbi-virtual pa. Nakahiga sa banig ng karamdaman, nagbi-virtual. Napaka-unfair po na nilalahat mo. Ngayon po, Mr. T, kapag ikaw po ay may reklamo sa kahit kaninong lawyer, pwede mo pong isumbong sa akin. Sino ba yan? Yung ayaw mag-render ng inquest proceedings sa assistance, sumbong mo sa akin. Dahil ako po ang tamang tao, modesty aside, na may disciplining authority. Dahil ako po ang kanilang appointing authority. Hindi po ikaw. Ka na. Ngayon, abay, teka, hindi ka po abogado po ba kayo, sir? Mr. T, hindi ko po alam. Nasa linyang telepono na si Private First Class Raymond Canlog. PFC Canlog, magandang umaga po, sir. Sir, magandang umaga po. Sir, pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa town ba? Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan ha. Nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka. Karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo dahil duwag ka. Siguro habang nagbabarilan, tatakbo ka. Sabay siguro sigaw mo, Mama, nandito ng kalaban, tulong mama. Hindi nga. Oh. O dili kaya, nakatalok-bungkat, nagdadasal, tapos tinatawag mong mama mo. Hindi, ginagawa ko lang biro yan, pero hindi ka bagay maging sundalo sa nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. Hello, Sir Raffy. Nagabiyaya ko, Sir Raffy. Pwede mamaya na lang, Sir Raffy. May paliwanag ko lang mamaya. Sige, paliwanag mo mamaya. Pagkatapos. Kasi critical yung pabalikan namin. Ano pa? Critical po yung area na pabalikan namin. Critical. Pwede mamaya na lang. Opo. Nako, critical yung mga kasama mo. Baka mamaya merong kalaban dyan, tatakbo ka. Sige, salamat, sir. Colonel Zagala, magandang hapon po, sir. Raffy, magandang hapon. Okay, nakarating po sa amin itong malungkot na balita tungkol po kay PFC Raymond Canlog. Ito po inireklamo sa amin a couple of weeks ago. Ano bang nangyari sa kanya? Yes, Raffy. Kahapon, nung July 29, about 5:20 ng umaga, itong unit ni itong 57th Infantry Battalion nag-ooperate, no? Nagkaroon sila ng encounter dito sa Barangay Penditen, Dato Salibo, Maguindanao, no? Okay. At ito nga ay nag-result sa pagkamatay ng dalawa nating sundalo, no? Ang isa doon si PFC Raymond C. Canlog. Okay. So, yun po. Salamat, Attorney Acosta, sa inyong pagsasalita. I agree. Mahirap ang trabaho ng PAW.
Hindi naman perpekto ang mga organisasyon, may mga pagkukulang, kaya hindi pwedeng i-generalize. Kasi lumalabas may isang PAO attorney ata na hindi nagustuhan ni Rapi Tulfo ang kanyang aksyon, tapos generalize na bobo ang mga abogado ng PAO. Kahanap siya ng katapat dahil itong si Attorney Acosta, fighter din ito eh. Hindi natatakot. Believe ako dito kay Attorney Acosta kasi yung Dingbaxia vaccine, Dingbaxia, nako, talagang siya ang tumayo, nagsalita o nilaban ang karapatan ng mga biktima ng vaccine na yan. Kawawang mga bata. So, ayun, na hindi pwede yung i-generalize mo na bobo. So, yun, napanood din natin yung mismong programa ni Rafi Tulfo sa kanyang Rafi Tulfo in Action, yung segment na kung saan tinawag niyang duwag yung si Private First Class Roran Canlog. Nang dahil lang sa reklamo ng girlfriend, na gusto ata ng girlfriend, pakasalan na siya ng sundalo, ayaw pa ng sundalo. Hindi mo naman mapilit ang isang tao pag hindi pa siya handang kasal. So yun, nagkataon na tawagan niya ang sundalo, sumagot naman ang sundalo, kaya lang, yan, humingi ng paumanin yung sundalo na hindi masagot yung tawag dahil nasa critical na area yung sundalo. Tapos yun na nga, grabe, very clear. Tinawag niyang duwag, tapos pinagbibiro pa siya na pag labanan na, tatakbo. Talagang masakit yun para sa isang sundalo. Ako, bilang naging sundalo, masakit yun. Hindi, kaya naiintindihan ko yung mga PMAers na nag-initiate ng manifesto na kinundina yung ganon walang paggalang ng isang senador pa naman, Rapi Tulfo, sa ganon. Namatay na bayani. Yun. Nagsisi siya siguro dahil yung last part ng kanyang interview, yung si Colonel Sagala yun, yung naging army ba o army spokesman. Kinonfirm ni Colonel Sagala na sa isang enkwentro nga sa Maguindanao, July 2020, yun, isa sa mga nasawi si PFC Canlog. Ano ngayon? Duwag yung namatay sa labanan? Kaya napakasakit, Kuya Rafi. Huwag niyo namang husgaan kagad ang isang tao na dahil lang hindi niya masagot yung interview ninyo, tatawagin yung duwag. Pabuti na lang at nandyan ang mga PMA graduates na nagmalasakit sa sundalong ito para naman na at least maibsan yung, kung ako yung parents o relative ni PFC Canlog, talagang masakit yun. But ngayon na naging usap-usapan na ngayon sa social media yung nangyari kay PFC Canlog at saka sa dami na ng pumirma sa manifesto. I think sobra 400 na as of now. Mga generals, nakita ko sa listahan, ano na yun 3 chief of staff ang pumirma. General Abaya, General Senga, General Abo. Hindi ko pa nakita yung iba, but yung ganun, 3 former AFP Chief of Staff, 4-star generals, pipirma sa manifesto
condemning yung ganong, anong tawag yon, irresponsible, uncalled, hindi ka nais-nais na generalization. Ganon din yung, bakit mo, ano kaya, nasubukan na kaya ni Senator Rapi Tulfo ang humarap sa kalaban na bakbakan? Paano niya tatawaging duwag ang isang sundalo na nandun mismo sa labanan? So, sana hindi na ito maulit pa dahil, again, kung ikanta natin, napakasakit, Kuya Rafi, yung tawagin mong duwag ang isang sundalo na later on naging bayani, namatay sa pakikipaglaban para ang mga civilians katulad ng isang Rapi Tulfo ay tahimik, mapayapa na makapag programa sa kanyang Rapi Tulfo and aksyon. So, yun lang po. Sana hindi na ito maulit.